So yun mga ka-streetwise 'no. So ngayong araw po dapat yung schedule po ni Sara Duterte para magbigay po ng affidavit sa NBI regarding po dun sa grave threat na ginawa niya kay PBBM, kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. Okay. At ito rin po sana ang pagkakataon ni Sara Duterte para ipakita kung totoo ba talagang merong grave threat sa kanya. Yun nga lang, eventually, hindi po siya pumunta na naman. Okay. So ngayon, ang nakakatawa kasi dito, base po sa statement po ni Sara Duterte dito, na binigyan niya sa NBI, ay dinideny niya raw po na meron po siyang grave threat na ginawa kay PBBM. Alam niyo mga kababayan, napaka-bullshit mo talaga, Sara, napaka-boba mo talaga, no? Kasi in the first place, merong video na kumalat sa buong mundo na pinagbantaan mo ang presidente kasi ang sabi mo, nag-hire ka ng hitman. Di ba? Ang point dito, nag-hire ka ng hitman. So grave threat yun, tanga. Oh. So ngayon merong video dito, panoorin natin, no? And then mga kababayan, no, ito yung reference natin dito. So sabi dito GMA News. Okay. Abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paul Lim. Okay? Kinumpirmang hindi darating si VP Sara sa NBI ngayong araw. Nagsumite raw ang Vice Presidente ng statement na pag-aaralan ng NBI ayon kay Director NBI Jimmy Santiago. So statement lang ang binigay, hindi counter affidavit. Bobo ka talaga, no? So para mas maganda, no, reaction na natin tong video ni NBI Director Jimmy Santiago. Kasi meron dito eh. Sige. Wait lang. Ito. Sige, panoorin natin to. Kami yung panel of investigators. Uupo na kami, pag-uusapan namin mabuti ito. Pero alam niyo naman, holiday, siguro baka twice a week lang kami makaupo at mag-aral. But expect our recommendation, our report to the DOJ by early January. Ganun po ang mangyayari. So, yes sir. May nabanggit po ba si VP Sara? Kasi alala ko doon sa speech niya, so kayo mapaliwanag niya later, na may mga threats din sa buhay niya. Yes. Ay lakala niya ba yun doon sa... Yan. Yung Maganda yung tungkol tanong. sa threat sa buhay niya, binabanggit niya lang din, binalik niya sa akin yung sinasabi ko na under our laws, we are mandated to step in and investigate threat sa Pangulo, First Lady, down hanggang sa Chief Justice. Ibinabalik niya lang sa akin yon, but then she did not specify kung sino tao nagte-threat sa kanya. Wala siyang isinama na proof kung ano yung threat na yon. Ibinalik niya lang sa amin na yung sinasabi ko na we will investigate, but then yung hindi niya pag-appear Putulin na natin dito. Kita nyo mga kababayan, no, kung gaano kasinto-sinto tong vice presidente natin. Ang pinaka-reason niya kung bakit siya nagwarla nung nakaraang linggo o nakaraang 2 weeks na yan, kasi meron daw po siyang grave threat. May banta daw po sa buhay niya. Okay. Sige. Kung totoong may banta sa buhay ni Sara Duterte, sige. Di ba? Magbibigay tayo ng simpatya para sa kanya. Yun nga lang mga kababayan, nung hinihinga na po siya ng ebidensya, ang sagot ni Sara Duterte, hindi, mandato niyo yung NBI, dapat alam niyo yan. Gago ka ba? Bobo ka talaga. Bobo. Ang bobo ni Sara, men. Ano yun? Ikaw ang nag-brought out ng grave threat. So, dapat may ebidensya ka. Pero wala kang pinakitang ebidensya. So, ano yun? Anong tawag mo doon? Bobo, men. Bobo. Bobo. Kasi ito yung point ko eh. Kung totoong may grave threat ka talaga, makikipag-coordinate ka sa NBI. Ibibigay mo yung ebidensya mo. Papakita mo kung sino yung nag-grave threat sa'yo para matulungan ka ng NBI. So lumalabas dito, wala kang grave threat. Ang problema dito, mukhang base dito sa sa press conference ni NBI Director, mukhang wala ka ng susunod na chance. Parang wala na. Ito na ang last eh. So magpo-proceed po ang investigasyon ng NBI nang walang counter affidavit ni Sara. So by default ang mangyayari dito. So matasampahan ka ng kaso dito. Sige, continue natin. Bobo no?
Bobo talaga. Sige, sige, continue. Hindi siya nakipag-cooperate para malaman namin kung sino nagtetret sa kanya. Correct. No? Kasi wala namang specific eh. O, maaaring magtanong kayo, bakit itong threat ni BP sa presidente iniimbestigahan nyo? O siya mismo nagsalita kasi si BP mismo ang nagsalita nun. Alam Tama. namin kung kanino nanggagaling ang threat. Correct. Whereas yung threat kay Vice President, hindi namin alam kung sino yung nagtetret sa kanya at siya lamang ang makakapagbigay sa amin ng information regarding that matter. O, di ba? Ayun ang point. Yes po. O, ito yung point mga kababayan. Yung grave threat ni Sara Duterte kay PBBM, kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez, may ebidensya. Eh, yung grave threat ni Sara Duterte sa sarili niya, wala. O, so wala to. Delikado to. O, sige, continue. Next question, sir. Masasabi niyo ba na nag-cooperate si VP Sara sa investigasyon sa allegation nga sa kantong pagwalay sa Pangulo? Yung ganitong, yung cooperation niya, masasabi niyo ba na binigay niya yung cooperation niya na kahit tulad ng binigay? Well, at least, ibinalik naman ni BP Sara yung courtesy na ibinibigay namin sa kanya. Ibinalik niya naman by sending lawyers and denying that she committed threats against the ngayon, life diba? of the president. So, ayun. Sabi nga, respect begets respect. Nare-respeto namin si BP, narespeto niya naman kami. By sending a So ayan na, so mga kababayan, malinaw. Ang sabi ni Sara Duterte, no, dinidinay niya ngayon na merong grave threat na ginawa siya kay PBBM. Wait, nawala tuloy ako. Yan na, so malinaw dito mga kababayan, na sabi nga po ni Baby Sara, na dinidinay niya raw po na nag-commit siya ng grave threat dito kay PBBM at saka kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. Actually, she can deny kahit kailan na gusto niya. She can deny whatever he want. She can deny whatever she want habang buhay. Yun nga lang po, hindi po pwede magsinungaling ang video at saka mga ebidensya. Oh, wala actually mga kababayan, malaking ano to malaking kaso to. Akala kasi ng iba mga kababayan na parang itong kaso ni Sara sa NBI ay parang wala-wala lang. Hindi po ganoon 'yon. Kasi po ito po ay merong ebidensyang video. 'Di ba? Well, depende. Ang point dito, depende 'yan. Kung papatagalin pa 'to ng admin na 'to ni PBBM, yung investigasyon kay Sara, walang mangyayari dito. 'Di ba? Kasi malay natin, 'di ba, in that 2028, 'di ba, maging presidente, hindi na maging priority itong kay Sara. So mas maganda, meron pa tayong 4 na taon, at least 4 years, para kastiguhin si Sara dito nga po sa ginawa niyang grave threat at pagiging gano'n, sintu-sinto, 'no? Continue. Sige, continue natin. Kasi medyo interesting kasi ito, eh. Continue natin, sige. lawyer and advising that she will no longer appear. Instead, she just vehemently deny the accusation hurled against her. Okay. Okay, next question from this corner, yung manang po kanina. Yes, sir. Very quickly lang po. Yung sa letter na sinabi mo, sir, it was written by the lawyer and with her conformity. Just want to clarify, how did she manifest her conformity? So did she sign it or was it specifically stated in the letter? All right. Yung portion na yun, That said, our client vehemently denies having made any threat constituting great threat under Article 2A2 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175, terrorism or other punishable under RA number 11479. So, yun po. Dinideny daw ng client nila. Actually, the person speaking here is the lawyer. It's not the vice president. But then, Yun. it has her conformity. Therefore, tama, gusto niya yung sinasabi ng lawyer niya. Ganun po ang implication nun. So conformity meaning she signed the letter, sir? She signed the letter. Yes. Okay po. Let's hear it from the sir in black. Yes, ma'am. Sir, by any definition, this is not an oath, affidavit under oath, no? That what's required by the
Yes. Sabi ko na nga sa inyo, the letter is signed by the law office and with conformity of the Vice President. It is not the sworn statement that we are looking for or the counter affidavit that we are looking for. All right. Sir, yes po. No, so yan no. So ngayon, hindi ito affidavit ni Sara eh. Isa lang itong statement na pinirmahan ni Sara galing sa abogado ni Sara. So hindi ito tatayo sa korte pagkakaalam ko eh kasi dapat po kasi sa korte dapat affidavit. Pero actually ito malaking tulong pa rin to no. Itong statement ni Sara. So ngayon lumalabas dito na dinideny nga ni Sara na gumawa siya ng grave threat kahit na meron ng ebidensya na kumakalat at merong video. So, ano bang point dito? So, ano ba yan? Nagsisisi ka sa ginawa mo? Ganun ba yon? Kasi kung dati sa Davao City, no, kung kayo yung Diyos doon sa Davao at walang bumabati ko sa inyo, iba po sa national. Di ba? Ako nagtataka lang talaga ako, no? Ganyan po kaboba si Sara Duterte. Pinanganak na siyang politiko yung tatay, lumaki siyang politiko ang tatay, buhay niya na ang politika, pero bobo sa politika. O, di ba? Oh, ako ba? Sige, okay, continue natin. Sige. Sabi si Sarah, maghintay na lang kung anong resulta ninyo investigasyon. Yes, yun nga, sabi ko nga sa inyo, with all the evidence we have in hand, plus the interviews, plus the cooperation of other people, plus this one, pag-uusap-usapan namin yan nung aking mga magigiting na abogado, matatalinong abogado ng NBI, at siguro by early January, we will submit our recommendation, our report Tagal pa? to the January pa? Department of Justice, the prosecutor's office. Ganun po. Yes, Ma'am in white. Sir, ano yung impact nitong pinadala ng lawyer compared if magsasubmit siya ng counter affidavit? Mas maganda sana kung counter affidavit because counter affidavit ay siya ang affiant, siya ang nagsasalita. No? Whereas ito, ang nagsasalita dito ay ang kanyang mga lawyer, nag-conform lamang siya dun sa sinasabi ng mga lawyer. So, yun, ay napakakaiba. Yes po. Sir, ano yung magiging ano yan? Tulad dun sa impact, sir, magiging mas madali ba para sa NBI dahil yun yung pinadala niya o dahil magiging mahirap dahil yung inaasahan na sworn statement ay Alam nyo, mas mapapadali ang trabaho kung si ma'am ay nag-appear sa amin, nasagot yung aming mga katanungan para sa kanya, mas mabilis ang trabaho. Kaya nga sabi ko sa inyo, with this letter, with the clippings on hand, with the interviews we had, Yun. Patay ka. Patay ka dito. ikukulit namin yan lahat at nakita nyo, almost 2 weeks or 3 weeks kaming mag-uusap-usap para makaformulate ng isang report recommendation na Patay ka. parehas sa lahat ng involved dito sa insidenteng ito. Hindi, ito ito yung point ko dito eh. Okay. Yung sinasabi ni NBI director na mas maganda sana na kung si Sara ay pumunta doon, mas mapapadali po talagang trabaho kasi makukuha po ng NBI yung side ni Sara. Ang problema, wala pong binibigay na affidavit si Sara. So kung anong meron ng hawak ng NBI, magpuproceed sila doon. So ito po ay hindi po papabor ito kay Sara Duterte. Wala, ito ako nagulat lang talaga ako kasi ang alam ko talaga, sinabi ni NBI director noong nakaraang linggo na sige, reschedule natin December 11. Pag di siya pumunta, sige, isang chance pa. Alam ko sinabi niya yan eh. Pero ngayon, iniba niya na. Ngayon, iniba niya na. Wala nang next chance. Ito na yung pinakahuli. Kasi gagawa na sila ng ng structure para makapaggawa kung may kaso mang gagawin. So, nakuha niyo yung point mga kababayan. So, by default, ang magiging basehan lang ng NBI para po mag-proceed po itong kaso kung meron man is yung binigay po ng statement ni Sara Duterte, yung ebidensya ng mga clippings, pati po yung mga yung mga pumunta or dumalo doon po sa Zoom meeting kung saan nga po nag-grave threat si Sara.
So paano na ngayon yung grave threat ni Sarah sa sarili niya? So paano na yun? So mababalewala yun kasi hindi po nagbigay ng affidavit si Sarah sa NBI. So paano na yun? Kasi hindi po normal yun. Sabi ko sa inyo, abnormal si Sarah eh. Hindi po normal sa isang tao may grave threat ang bibigyan mo ng hindi normal sa taong may grave threat na hindi ka makikipag-coordinate sa kinaukulan. For example, ako meron akong grave threat. Ang gusto ko, pakinggan ako ng NBI para imbestigahan niyo 'to. So hindi nga normal, 'di ba? Abnormal nga eh. Oh. So, ako na yun, medyo mahaba na yung topic natin, no? So yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Diyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Sara Duterte. At ngayon, by default, ang mangyayari dito, tuloy po ang investigasyon without the affidavit of Sara Duterte. So kayo ba, sa tingin nyo ba, pabor ba sa atin to na kritiko ni Sara? At ano masasabi nyo rin po dito sa pag-deny ni Sara Duterte na hindi daw po siya nag-commit ng grave threat kahit na may video? Boba, no? Diba? So yun mga ka-streetways, no? So dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at kung hindi naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and babush!